Ito pakinggan niyo yung pakinggan niyo yung sinabi ni Claire tungkol diyan. Ganito kabobo yan si Claire. Parang ilang araw lang ang nakalipas, sinabi niya na ito daw si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw pipigilan niya ang hearing na dumalo yung mga ipapatawag, pero biglang nagbago, pati siya nagbago na. Pakinggan nyo. Ding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas. Nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas, at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat, at pwede naman daw pong kung sakali kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayon nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po. Walang hiya ka talaga, bulldog. Ano yung sinasabi mo nung nakaraan? Putang ina talaga. Putang ina talaga tong mga to. Para talaga silang mga tanga, no? Yung sinabi nila, wala pang ilang araw, binakli din nila. Wala na daw sasabihin. Kayo yung nagsabi, sige lang hanggat kailangan. Go, go, go. Hanggat kailangan ng hearing ng Senado para in aid of legislation. Walang pipigilan. Tapos ngayon, sasabihin nyo. Tangina to si Claire talaga. Ay, nako, Diyos ko, pinasusweldo natin itong mga tao na to, mga walang alam sa buhay. Ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po. At Preliminary findings pa lang eh. Papayag ba kayo dun sa findings niya na sinungaling kayo? If that's the preliminary findings, di crucial tong second na hearing, dapat lalo kayong umattend at i-correct yung preliminary findings ni Senator Amy. Di ba? Dapat ngayon, i-clear lang natin, Senator Amy, ito yung sinabi mo nakaraan, hindi mo naintindihan. Ito yung sinabi ko. Ito, ganito. I-correct mo para yung preliminary, papayag ka na lang na according dun sa preliminary findings, hindi kayo sumunod sa protocol. Kung tinanggap nyo na lang yung preliminary findings ni Amy Marcos, di ibig sabihin, lumabag nga kayo sa batas. Kasi dapat kung alam mo na may mali doon sa preliminary findings ni Amy, aalma kayo. Hindi pa pwede yan, Amy. Ano para sinasabi mo, sinungaling tong mga sekretary ko? Yung magkapatid, isang lahi lang yan, sinungaling pareho, ganun ba yun? Hindi. Hindi kami papayag. Sige, harapin natin yung second hearing, and then sagutin natin lang tama lahat ng mga tanong. Di ba dapat ganun? May negative na preliminary findings in favor sa mga Duterte, tapos papayag na lang kayo? Hindi parang nag-concede na kayo sa laban. Imagine ninyo, hindi ba? Parang hindi na sila pumalag. Tinanggap na lang nila yung fate nila. Parang halimbawa kami, tinatawag kaming Pogo Vloggers, halimbawa. Tsaka China, fake news peddlers and all. Hindi ba, ino-oppose mo yun? Kaya nga yung grupo ng Noisy 37 tumakbo sa Supreme Court eh. Kaya nga tumakbo sa, di ba? Kaya nga sila nagdemanda doon sa kay Barbers eh. Di ba kasi nga, naniniwala sila na mali, hindi kami pumapayag. Kaya nga, hindi umaattend eh. Kasi ayaw nilang, mababoy sila dun eh.
O hindi ba gumagawa ng paraan para mabago yung isip nung mapatunayan na mali yung perception mo, I mean. Dapat ganun. Eh, hindi. Yung hindi nyo pag-attend, ibig sabihin tinanggap nyo na. Na talagang mga manluloko kayo, sinungaling kayo at ginamit nyo ang inyong mga kapangyarihan, wineponize ninyo. Gamit ang pera ng taong bayan ay ipinamigay ninyo, isinuko ninyo, tinraidor ninyo yung kalahi nyo. Di ba? Hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga... Di ba sapat? Bobo. Yung committee chairman ang magsasabi kung sapat na o hindi pa. Isang hearing pa lang yung Quadcom nga, ilang buwan yan eh. Ilang buwan yung Quadcom? 5 buwan. Di ba? Hanggang sa kung saan-saan na napunta yung issue ng Quadcom. Hindi natatapos, di ba? Tapos ito isang hearing pa lang, gusto nyo tapos na kapag kayo ang binabanatan. Kapag kayo napapahiya, gusto nyo isang beses lang kayo mapapalo? Hindi. Sa Quadcom, sa Committee on Good Government, yung TRICOM nga kahit nga wala nang sarado ng Kongreso, nakakapag-hearing pa rin sila. Mas importante pa yung mga vlogger kesa dun sa sa issue ng bayan, di ba? O again do not quote me on that one because fake news peddler talaga ako. Hindi totoo sinasabi ko. Pero ito, di ba Claire? O ilang hearing na yan yung sa committee on yung TRICOM, ilang hearing na. Ano nang batas ang nagawa ng TRICOM? Kulang pa, kaya nga mayroon pang isang hearing, mayroon pang isa, masusundan pa eh. Kulang pa, it's up to them. It's up to the committee chairman. Oo, and their members kung sapat na ba o hindi pa, makakagawa na ba sila ng resolution or not. Ngayon hangga't nagpapatawag pa, atin lang kayo. Kasi yun ang isa sa mga kapangyarihan ng Senado. So, pagka ordinaryong tao kulong, kapag hindi ordinaryong mga tao makakaligtas. Grabe ka naman, Claire. At saka kinu-question nila, araw-araw daw iba yung damit mo. Magkano lang daw yung sweldo mo? Baka daw mas mahal pa yung mga damit mo kaysa sa sinusweldo mo, ha? Mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago. Exactly. It would have been and it should be and it will be an opportunity for them to prove and to prove the Filipinos na iyak ng iyak dahil sa pag-alis ni Pangulong Duterte na nagkaroon pa ng birthday celebration sa buong mundo, bilyon-bilyon. Grabe na yung bilyon-bilyon, milyon-milyon na Pilipino yun worldwide. Hindi ba? So it's an opportunity for them to correct and para may ipakita sa taong bayan na talagang tama yung ginawa nila, baguhin nila yung perception ng tao. Pero unless otherwise, itong si Bersamin, umaamin na talagang tinarantado nila ang Pilipinas. Pinamigay talaga nila si Pangulong Duterte to probably rot in jail or die there in The Hague. Hindi ba? It's either ganun. Hindi sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras. Sapat na yung kasinungalingan nyo. Ganon. Sapat na yung napakahabang oras na nagsinungaling kami. Gusto nyo pa magsinungaling kami ulit? Hindi pa ba enough? Ganon na lang kasi sabihin mo, Claire, para tapos na usapan. Hindi pa ba klaro sa'yo na kinupal lang namin talaga si PRRD? Na ginamit namin ang kapangyarihan ng Pilipinas, pera ng taong bayan para traidorin ang bayan natin. Hindi pa ba klaro sa iyo yun? Kailangan pa ba nating spelling yan? Nung unang hearing, para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will
will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya Tignan natin, tanga. Sabihin mo hindi. Para ngayon lang yan. Ngayon lang yan dahil nga medyo maselan yung pinagdesisyonan. Oo. Maselan yung pinagdesisyonan kaya inaano namin. Kaya kami pinipigilan na may labas yan. If it's an executive session, okay lang. Pero yung makita ng taong bayan, yung mga kabulastugan na ginawa namin, wag ganun. Di ba dapat ganun, Claire? Hindi yung, kasi yun ang tanong eh. So, ganito na lang po ba sa pag merong ipapatawag na taga-gobyerno, kung hindi man po konektado dito, halimbawa, ibang skandalo, papatawag mga taga-gobyerno. So, paano po, hindi na po makikipag-cooperate ang gobyerno sa lahat ng hearing ng Senado at ng Kongreso? Ganun po ba yun? Yun ang tanong eh. Sabi mo, hindi naman. Hindi naman. For this time, for this one only. O, tsaka meron naman pong dahilan yung ating executive secretary. O, so ako, nagre-relay lang naman ako ng information. Yun lang din yung information na sinabi sa akin. So, I'm just relaying it to you. So, wag kayong mag-alala. Lahat ng mga tanong nyo, pararating ko sa kanya and I will, sa susunod na hearing natin, yung mga sagot sa katanungan nyo, ay ibibigay ko sa inyo. Ganun, Claire. Putang ina, hindi ka marunong. Bopuls ka talaga. Oo, bopuls ka talaga sa ropor. O, hindi ka talaga marunong. Diyos mio. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta